Genesis chapter 45. Nagpakilala na si Joseph. Hindi na makontrol ni Joseph ang emosyon niya sa harap ng mga alipin niya. Kaya pinalabas niya muna sila sa kwarto. Sila-silang magkakapatid lang ang nandun nung nagpakilala si Joseph sa kanila. Umiyak siya ng malakas at sa sobrang lakas ng iyak niya, narinig yun ng mga Egyptians at agad yung binalita sa palasyo. Sinabi ni Joseph sa mga kapatid niya, "Ako ito, si Joseph. Buhay pa ba talaga si tatay?" Natakot sila nang marinig ito, kaya di sila nakasagot. Tapos sinabi ni Joseph sa kanila, "Tara dito." Lumapit nga sila at sinabi niya, "Ako yung kapatid niyong si Joseph, yung binenta niyo sa Egypt. Huwag na kayo mag-alala. Huwag niyo nang sisihin ang sarili niyo sa ginawa niyo sa akin. Dinala talaga ako dito ng Diyos para iligtas ang maraming tao. 2 years pa lang ang taggutom. At may 5 years pang walang matatanim o maaani sa lupain. Pinauna ako dito ng Diyos para iligtas kayo at ang pamilya niyo. So, hindi talaga kayo ang nagdala sa akin dito kundi ang Diyos. Ginawa niya akong pinakamataas na official ng hari. Ako din ang in charge sa buong palasyo at namamahala sa buong Egypt. Umuwi na kayo kay tatay. At sabihin niyong pinapasabi ng anak niyang si Joseph na ginawa ako ng Diyos na pinakamataas na official sa buong Egypt. Tapos, papuntahin niyo agad siya dito. Pwede siyang tumira sa Goshen para mas malapit siya sa akin. Pati ang mga anak niya, mga apo, mga tupa, baka, kambing, at lahat ng property niya. Pag nandun kayo sa Goshen, maaalagaan ko kayo. 5 years pa kasi ang taggutom at ayoko magutom kayo, pati ang pamilya niyo at mga alagang hayop." Sinabi pa ni Joseph, "Ngayon, nakikita niyo, pati ikaw Benjamin, na ako talaga si Joseph. Sabihin niyo kay tatay kung gaano ako ka-powerful ngayon dito sa Egypt. At sabihin niyo rin lahat ng nakita niyo. Sige, umalis na kayo para maisama niyo na dito si tatay." After nun, niyakap niya si Benjamin at umiyak siya. Umiyak din si Benjamin at niyakap siya. Isa-isa niyang niyakap at kinis ang mga kapatid niya habang umiiyak. Tapos, kinausap na nila si Joseph. Nung mabalitaan sa palasyo na dumating ang mga kapatid ni Joseph, natuwa ang hari at ang mga officials nito. Sinabi niya kay Joseph, "Sabihin mo sa mga kapatid mo na punuin nila ng pagkain ang dala ng mga hayop nila at umuwi na sa Kanaan. Tapos bumalik sila dito kasama ang tatay at pamilya nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang lupain dito sa Egypt at makakain nila ang pinakamasarap na pagkain sa bansang ito. Ipagamit mo sa kanila ang mga karwahe ng Egypt para sa mga asawa at mga anak nila. Tapos, isama nila dito ang tatay nila. Huwag na silang manghinayang sa may iwan nilang ari-arian doon. Kasi magiging kanila naman ang pinakamagandang lupain sa Egypt." Sinunod nga ito ng mga anak ni Jacob. Binigyan sila ni Joseph ng mga sasakyan at mga pagkain sa pag-alis nila tulad ng sabi ng hari. Binigyan din niya ang bawat isa ng mga bagong damit. Pero kay Benjamin, 300 pieces na silver at 5 bagong damit ang binigay niya. Pinadala naman niya para sa tatay niya ang 10 donkey na punong-puno ng mga the best na produkto ng Egypt at 10 donkey na may kargang grain, tinapay at iba pang pagkain para sa paglalakbay nila. Pinauwi na nga ni Joseph ang mga kapatid niya at sinabi, "Huwag kayong mag-aaway sa daan." So umalis nga sila sa Egypt at umuwi na sa tatay nila sa Kanaan. Sabi nila kay Jacob, "Buhay pa po si Joseph. Siya ngayon ang namumuno sa buong Egypt." Nabigla si Jacob at hindi siya makapaniwala. Pero nung makwento na nila sa kanya ang lahat ng sinabi ni Joseph at nung nakita niya yung mga sasakyang pinadala ni Joseph para makapunta siya sa Egypt, nabuhayan siya ng loob. Sabi niya, "Totoo nga. Buhay ang anak kong si Joseph. Pupunta ako doon para makita ko siya bago man lang ako mamatay."